Kahit naman ata sinong Pilipino ay alam at kilala ang Maynila. Mula sa ingay nito, usok ng mga sasakyan at panakanakang krimen. Hindi maikakaila na ang Maynila ay isa sa pinakasikat na syudad sa Pilipinas. Hindi pa kasama dito ang katotohanan na ito din ang kabisera ng bansa. Pero sa tanda na ng syudad na ito, alam mo bang napakarami pa pala nitong kwento na halos hindi alam ng marami sa atin. Mga kwento at lihim na siguradong kahit na ang lolo at lola mo ay hindi ito naikwento sa'yo. Pero swerte ka dahil yan ang tampok sa ating kwentong kasaysayan ngayon. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Ang nila o Scyphiphora hydrophyllacea ay ang pinaniniwalaang pinagmulan ng pangalan ng Maynila. Ito ang halamang nila. Ang nila ay isang salitang Sanskrit na ang kahulugan ay kulay na indigo. Kinalaunan, ang halamang ito na tinawag na nila ay tumubo sa mga bakawan malapit sa Manila Bay sa pangpang ng Pasig River. Dumami ng husto ang halamang ito sa paligid kaya ang ating mga ninuno ay dito na din nakuha ang pangalan ng Maynila. Sa kakasabi nila ng Maynila na tumutubo sa lugar, dumating ang panahon na tinawag nila itong lugar na Maynila. Ang nila o Scyphiphora hydrophyllacea na kayang lumaki ng hanggang 4 na metro ang taas ay naubos at hindi na muling tumubo dahil sa naging madumi na ang tubig at paligid sa lugar. Nilason ng dumi ng tubig mula sa Pasig River ang halaman at tuluyan ang nawala. Sa kasalukuyan, makikita pa naman ang halamang ito sa mga probinsya ng Pilipinas, partikular na sa Palawan. Alam mo ba na may 6 palang isla sa Maynila? Una ang Isla de Convalescencia, ang nag-iisang isla na naghihiwalay sa Pasig River mula sa Maynila na matatagpuan sa distrito ng San Miguel. Sa parehong lugar din matatagpuan ang Hospicio de San Jose. Ito ang pinakaunang social welfare institution sa kasaysayan ng Pilipinas. Pangalawa ay ang Isla de Provisor. Ang maliit na isla na ito na nasa hilagang kanluran ng Paco sa Maynila ang siyang nagdurugtong sa Isla de Provisor, Estero del Tanque at sa Pasig River. Ito ay nasa kabila ng Isla de Convalescencia sa top side ng lawa ng Pasig. Ang Manila Thermal Power Plant ay minsan ditong nag-operate noong kalagitnaan ng dekada 60 hanggang sa ito ay madekomisyon noong taong 2000. Pangatlo ay ang Isla de Balut. Ang Balut Island ay isang artipisyal na isla sa Manila North Harbor sa Tondo na paliligiran nito ng Estero de Sunog-Apog sa Hilaga, Estero de Vitas sa Timog at Silangan at ng Manila Bay sa Kanluran at ito ay matatagpuan malapit sa Caloocan. Ang salitang balut o balot ay nangangahulugang rap sa Ingles dahil ang isla ay tila nakabalot sa katubigan. Pangapat ay ang Engineering Island. Matatagpuan ang islang ito sa South Harbor ng Maynila. Tinawag itong Engineering Island dahil na din isa itong lugar ng government facilities na siyang gumagawa sa mga malalaking barko noon at nagkukumpuni ng mga maliliit hanggang sa mga pinakamalalaking mga makina. Ang artipisyal na islang ito na sumusukat ng halos 30 hektarya ay ngayoy tirahan ng mga tao sa mga komunidad ng Baseco. Panglima ay ang Isla Pulong Bato. Ang Islang Pulong Bato o Island of Stone sa Ingles ay isang isla na nabuo dahil sa dumaraming buhangin at banlik mula sa breakwater ng Pier 2 sa may North Harbor. Noong una ay tinawag itong Pulong Diablo o Devil Island dahil na rin sa naging pugad ito ng mga pirata noong unang panahon sa Pilipinas. Ang liblib na islang ito ay makikita pa rin hanggang noong mga taong 1961, subalit dahil sa modernisasyon at sa paglipas ng panahon ay nawala na din ito sa mapa ng Kamaynilaan. Pang-anim ay ang Dampalit. Merong nasa halos 6 na isla ang matatagpuan sa Malabon at isa na nga dito ang Dampalit. Ito ay isang barangay na nasa isla na ang pangalan ay mula sa halamang napakarami noon sa lugar. Nahiwalay ang naturang isla dahil sa Muzon at Batasan River. Ang Dampalit River ang naghihiwalay naman dito mula sa Navotas.
Alam niyo ba na may bundok pala sa Maynila? Ito ay ang lumang mapa kasamang Parañaque kung saan ang sukat ay tinatawag pang Bundok Mani. Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, ang Parañaque ay nahahati lamang sa dalawang nayon, ang poblasyon at ang kabukiran. Sa mapa makikita ang dulong bahagi ng sukat bilang Bundok Mani ayon sa isang lathala noong 1962 ni Roberto Valentin na pinangalanang Parañaque para sa Philippine Economy Review. Ang Parañaque noong 1700 ay binubuo ng isang gobernadorcillo na may 27 kabeza de barangay at isa na rito ang sitio Bundok Mani. Ayon sa mapa noong 1959 na matatagpuan sa pambansang aklatan nakasaad kung gaano kataas ang lupain ng sukat mula sa baybayin ng Manila de Bay. Isang ebidensya ang pagtaas ng antas ng lupa sa bahagi ng sukat Parañaque na nagpapatunay na dating bundok ang lupain ito. Alam niyo ba na ang Manila City Hall kung titingnan mula sa himpapawid ay hugis ng isang ataul o kabaong? Nakapangingilabot nga naman kung isipin pero ang Manila City Hall ay may hugis na isang tila kabaong kung ito ay titignan mula sa himpapawid. Ito din umano ang dahilan kung kaya't marami ang naniniwala na pugad din ito ng mga hindi matahimik na mga kaluluwa. Taong 1941 pa nang itayo ang Manila City Hall at sa loob ng 7 dekada, naipon na rin ang mga kwentong kababalaghan sa lugar na ito. Ayon sa kasaysayan ng lugar, libingan pala ito noong panahon ng Kastila, kaya naman kalat na kalat noon ang balita sa pagiging hugis kabaong ng lugar. Noong World War II, ito raw ang pinakatinira noon ng mga Hapon, kaya naman marami ang namatay dito. Gayunpaman, ang hugis ng Manila City Hall ay hindi talaga inihahalin tulad sa isang kabaong, kundi sa isang kalasag ng isang knight. Ito ay sumisimbolo kung gaano kalakas ang impluwensya ng Roman Catholic Church sa Pilipinas. Alam mo ba na ang eskolta sa Maynila ay nakapagtala ng mga kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas? Alam naman na siguro ng marami sa atin na ang pinakaunang ice cream shop sa Pilipinas ay itinayo sa eskolta. Ito ay ang Clark's Ice Cream, pero bukod dito, alam mo ba na ang Salon de Pertiera na nagbukas noong taong 1896 ay ang kauna-unahang movie house sa bansa? Ito ay dinisenyo upang ipalabas ang pinakaunang pelikula ni Pertiera noong Enero 1897. Ang eskolta na kilala noong pasyalan ng mga mayayaman at kilalang tao sa Maynila ay kauna-unahan ding nagkaroon ng electric cable car o tranvia sa Pilipinas. Narito din ang pinakaunang American-style department store na Beck's at ang pinakaunang elevator sa Pilipinas na nasa Burke Building. Alam mo ba na si Dwight Eisenhower ay munti ka nang naging kauna-unahang Chief of Police ng Quezon City? Noong taong 1939, si Manuel L. Quezon ay nagsimula ng makipag-usap kay General Douglas MacArthur na kanya noong military advisor sa plano ng muling pagtatag ng bagong syudad. Malaki noon ang tiwala ni Manuel L. Quezon kay MacArthur kaya naman sinusunod din ito ang bawat sabihin ng general. Nang tanungin ni Quezon si MacArthur kung may kakilala siya na maaaring maging Chief of Police para sa bagong syudad, agad na itinuro ni MacArthur ang bata pa noon at isa sa kanyang mga assistant na si Lieutenant Colonel Dwight D. Eisenhower na sa hinaharap pala ay magiging Pangulo ng Estados Unidos. Kwalipikado si Eisenhower sa posisyon subalit nang si mismong Manuel Quezon ang kumausap sa bata pa noon na si Eisenhower ay tumanggi ito at sinabing pangako niya sa kanyang asawa na babalik siya kaagad ng Amerika sa oras na matapos ang kanyang assignment sa Pilipinas. Alam niyo ba na meron palang dating tinatawag na mga megabus sa Maynila? Bago pa man magpaikot-ikot ang Wish Bus at ang Love Bus ni Imelda Marcos sa Kamaynilaan, una munang nagkaroon ng megabus na naghari sa kalsada ng Kalakhang, Maynila. Ito ay ginawa ng Santa Rosa Philippine Motor Works. Ang megabus ay may 400 seating capacity pero natigil din ang pamamasada nito sa kadahilan ng masyado itong malaki at mahirap maneobrahin sa mga U-turn at masisikip na mga kalsada na maaaring pagsimula ng trapiko. Alam mo ba dahil sa labis na paglaki, kasikipan ng trapiko at mataas na kahinaan sa mga likas na sakuna, ang kasalukuyang kabisera, ang Maynila, iminungkahi ng iba't ibang mambabatas na ilipat ang kabisera ng Pilipinas. Noong Mayo 2012, si Francisco Calalay Jr., isang konseho ng lungsod ng Quezon, ay hinihikayat ang Kongreso na ilipat ang kapital sa Quezon City. Noong Pebrero 2016, iminungkahi ng isang negosyanteng Australiano na si Peter Wallace ang Subic Clark na maging
susunod na kapital ng Pilipinas. Noong Pebrero 2017, isang panel ang nabuo ng House of Representatives para sa posibleng paglilipat ng kapital ng bansa. Noong Marso 2017, sinabi ng House Speaker Pantaleon Alvarez na ang kabisera ng isang federal na Pilipinas ay dapat na sa isang lugar sa isla ng Negros. Noong Enero 2018, dalawang kongresista na sina Ron Salo at Siriaco Calalang ay nagsampa ng panukalang batas na iminumungkahi ang paglipat ng kapital ng bansa sa Davao City, ang bayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunpaman, iminungkahi nila na ang palasyo ng Malacanang sa Maynila ay mananatili bilang opisyal na tirahan ng Pangulo. Noong Agosto 2019, ang senador na si Sherwin Gatchalian ay nagsampa ng panukalang batas na nagmumungkahi na ang pwesto ng pamahalaan ay dapat ilipat sa New Clark City na matatagpuan sa Capas Tarlac sa taong 2030. Pero alam nyo ba, minsan din palang tumayo ang Quezon City bilang kabisera ng Pilipinas. Noong Hulyo 17, 1948, sa bisa ng Republic Act No. 333 na nilagdaan ni dating Pangulong Elpidio Quirino, idineklara ang paglilipat ng kabisera ng Republika ng Pilipinas mula sa lungsod ng Maynila papunta sa lungsod ng Quezon. Itinakda rin ng Republic Act 333 ang hangganan sa pagitan ng lungsod ng Caloocan at Quezon at ang kabuang lawak ng lungsod ng Quezon na aabot sa 156.60 square kilometer. Idinagdag rin bilang bagong bahagi ng teritoryo ng lungsod ng Quezon mula sa Caloocan gaya ng Novaliches, Pasong Tamo, Pasong Putik, Balintawak at iba pa. Mula 1950 hanggang 1956, lumiit hanggang 151.06 square kilometers ang lawak ng lungsod ng Quezon. Ika-7 ng Nobyembre 1975 nang nilikhang National Capital Region sa bisa ng Presidential Decree 184 kung saan isa ang lungsod ng Quezon sa 17 syudad sa nasabing rehiyon. Sa bisa naman ng Presidential Decree 940 ay ibinalik sa Maynila ang kabisera ng Pilipinas.